Good morning! Shalom, shalom everyone! Back to reality ang inyong caregiver dito sa Israel after my vacation sa Pilipinas. Ito na naman tayo sa aking trabaho sa Israel as a caregiver. And today, maganda naman ang panahon. Ayan na, sumilip na ang haring araw kasi 5 days na maulan. So ayan, tapos ko nang nilinis ang sala, gigisingin ko na ang aking mahal na alaga, and before that, pinainit muna ang ating mahal na tubig. Yan po ang tawag dyan is dud. Ayan, heater sa tubig kasi malamig po guys, winter ngayon. Ayan, gigisingin ko si Lola. And hygiene na lang siya. Lilinisin ang kanyang face, toothbrush, ganun. Naglagay ng kanyang cream every morning. O, diba? Naglakad na siya. Ganyan. Pinapabayaan ko siya maglakad. Sa awa ng Diyos, medyo okay naman siya kahit na iniwan ko siya. And this is her hearing aid, guys. Left and right. Ayan. Lagi ko yan naka-charge bago mo kami matulog. And nilinis mo na ang kanyang tenga. And then nilagay niya ang left and right na hearing aid para kami ay magkarinigan. Ganon. Pero despite of that, medyo hindi pa rin siya nakakaintindi ng aking sinasalita. At yan ang kanyang level up for her vowel para medyo magandang kanyang pagpupo sa araw na ito. Hindi naman everyday na nagpupo, pero at least every other day meron naman, diba? So kailangan talaga. So ayan na guys, nagtimpla na ako ng mahiwagang kape. Back to life, back to reality na naman. Kape, tinapay, ganun. Hindi ka guys sa Pilipinas, magkakape ka na, may kanin na, may tuyo, kumpletos recados na ang almusal natin sa Pilipinas. Pero pagdating sa Israel, ayan, tinapay, ganun. So, ganyan talaga ang buhay ng OFW, no? Sanayan lang naman, guys. Pero homesick pa rin dyan, kahit papano. Namimiss mo na siya. And, ayan, read na ako ng kanyang Bible. Nag-read mo na siya ng Bible habang naghintay ang kanyang kape. So, habang ako ay nagkakape, ako ay nag-YouTube. Muni-muni na naman ang Inday Garutay na homesick, nag-isip, na wala namang maisip. Charot! Ayan, nang lumababa na naman. Na homesick ako talaga dyan guys kasi inisip ko yung mga gawain ko noon sa Pilipinas. Gigising ako ng umagang-umaga, magluluto ng almusal ng mag-ama ko. Tapos iwanan nila ako, pupunta ng school na silang dalawa. Uuwi sila mga 2:30 or 3 o'clock. So ganyan ang buhay ko doon sa Pilipinas. Ayan, ang mahiwagang ina ng dalawang aking anak-anakan sa asawa ko, anak-anakan ko din. Pero masarap po ang umuwi at napagsilbihan ko sila kahit nasa maikling panahon. At least napagluto ko sila, naglinis ako ng bahay, nagplancha, naglaba, ganun, katulong ba? Pero ganun man talaga ang ang ina, di ba, pag naiiwan sa bahay, di ba, pagpapasok na sila sa school. Anyway, ayan, gumawa yung may biko ako na ginawa ng konti para naman may almusal ako and nasarapan naman ako sa awa ng Diyos. No choice, kainin ko, sayang. Ayan, inom-inom ng kape si Lola. Tapos habang ako ay nagchika-chika kay Lola, kain-kain. Tapos linis. Ayan, naglinis na tayo ng gas stove kasi ang dumi-dumi. Tapos inayos ko na yung mga kalat-kalat namin ni Lola para naman maglalakad na rin kami niyan sa labas para linis-linis ng konti kasi medyo, alam niyo na, pag wala talaga ako dyan, medyo mali-mali ang lagayan ng aking reliever. Anyway, magaling naman yung reliever ko, mabait siya at naalaga naman niya yung alaga ko ng tama. Pero syempre, hindi naman katulad natin na talagang ilang years tayong nakatira doon sa amo natin. Ako naman 11 years na nakatira kay Lola. So, chik-chak ko na lang yan. Madali na lang gawin ang mga dapat na gawin sa bahay. So, ayan ang ginagawa ko guys. Nilalagyan ko ng foil yung gas para kahit na may mga talsik-talsik o kaya may mga buhos na mga niluluto ko na may mga paprika, ganon. So, hindi ganon kadumi pag ako ay naglinis na ng gas stove. So, ayun ang aming lunch, ang mahiwagang tuyo and munggo. And that's it, guys. God bless everyone.